Ang bawat gubat ay mayroong tagapangalaga. Sa Laguna, halimbawa, may Mariang Makiling. Ang pinatubo, binabantayan ni Apo Maliyari. Sa bundok ng Arayat, ang namumunang diwata ay si Mariang Sinukuan. Mabait siya sa mga nangangailangan ng tulong. Pero kapag may nasaktan ka sa gubat niya, mabigat ang parusa ng diwata. Diwata, diwata. Gutom mga abutin natin kapag wala tayong makuha ang pagkain. Ayoko lang magaya sa mga hayop na pinaparusahan niya. Anong kwentong kahibangan naman yan? Noong araw kasi sa kaharian ni Mariang Sinukuan. Mana Mariang Sinukuan, hinapi ako, tulungan ninyo ako. Anong nangyari? Ang mga anak ko, hindi pa nagsisila. Walang awang pinas lang. Hindi! Ang kabayo mo, ang kasalanan ito, dapat siyang parusahan! Ikaw ba ang nakasisiguro? Mali ang magparado ng walang kasalanan. Kahit ipagtanong niya pa, pinakamita po sa kanya. Leo, Ilyawo, hanapin ninyo ang kabayo para hanapin ang bigla ng ibon. Makakasunod po. Kabayo! Ha! Kabayo! Wala siya dyan. Dahil siya umalis ng bansa. Saan siya nagpunta? Bakit ang dami niya tanong, ha? Kadiri! Ano yan? Natatagyan ang buto ng buting ipagtakot. Wala na sa'yo. Para awan na naman natin. Nakachimitin pa ako na sa akin ang kaso ko. Awas, bilig ako na. Baka kasi mag-ayos siya sila. Masyado pa sa'yo ngayon. Para makakailan lang ako. Takbo na, kabayo! Takbo! Ito! May tulak ko ngayon mga saktan. Huli ka! Tama na yun. Hayaan niyo akong magpaliwanag. Tumatakas ka eh. Kay Maria Sinukuan ka magpaliwanag. Wag po! Wag po! Mahal na anak, hindi ko po sinasadya na makabakan ang pugad ni Ibon. Kasalanan po, ito ni Palaka. Palaka? Kumukak po siya ng pagkalakas-lakas, kaya po ako nagulat. Masyado ka namang matatakutin. Hindi po ako matatakutin. Duwag po ako. Duwag! Alam mo na siguro kung bakit kami nandito. Kokak, wala akong kasalanan, kaya wala akong dapat ikabahala. Handa na ako sumuko. Mahal na diwata, hindi ko po sinasadya na mapakokak na malakas na ikinagulat ni Kabayo na ikinasira ng pugat ng ibon. Si Pagong po ang pinagmulan ng lahat. Bakit si Pagong ang dapat sisihin? Nananahimik po ako noon, pinagmumunihan ng kahulugan ng buhay. Kokak! 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 Kung gano'n, papuntahin si Pagong dito. Pusan mo. Ano ba, hindi natin kailangan ng pinto. Sandali, ano siya? Pagpaliwanag ka na ng kay Maria Sinukuan. Ang sakin lang po, sino po ba ang hindi magdadala ng sariling bahay kapag nakakita ng apoy? Ito na lang ang meron ako. Pero wala naman naiulat na sunog kagabi. Nagsisunod ka ata. Kalilinis ko lang po ng bahay ko nang makita ko si Alitaptap. Papalapit sa akin, may dala siyang apoy. Gusto niyang sunugin ang bahay ko. Huwag niyo pong papalapitin si Alitaptap. Susunugin niya ang bahay ko. Turuan na ang nangyari. Nasaan ba si Alataptap? Papuntahin siya dito. Bali, nadurog ng kabayo ang itlog ng ibon dahil natakot siya sa Palaka na natakot sa Pagong na natakot sa Alitaptap. Baka maubos na natin ang mga hayop sa gubat bago matapos ang kasong ito. Naani na ko siya, tara! Takot ako eh. Kakampi niya kayo, no? Ano? Ha? Anong sinabi mo? Kakampi kayo nila, Mok. Hindi, baka nasama sa usapan sila Mok. Ipinapatawag ka ni Maria Sinukuan. Dapat nung huliin ay sila, Mok. Pwes, asa sila Mok? Aha!
ibig sabihin ito? Pakawalan mo ako. Pinadakip ka namin sa ngalan ni Maria Sinukuan. Sinukuan? Ha? Tama. May susubo ako. Dalhin niyo ako sa kanya. Sinamok ang may sala. May dala siyang itak. Siya ang nagbangka sa bahay ko. Ikaw pa lang, ikaw lang sunog-sunog. Kita niyo yan? Kala niya kung sino siya kumokak. Paano naman yung mga itlog ko? May babay niya ba, ha? Nagkagulo kayong lahat dahil sa takot. Ako ang tunay na biktima. Wala akong naggrabyado nang bigla akong kagating ni Alimango. At nang gumaling ang kanyang kinagat at sinamanan ko siyang hanapin para mag-igat. Kaibigan, lahat kayo nagpadalos-dalos din. Dapat nang isipin na kayo alas ko sabi. Sa inyong sarili, pag-aasal, mula ngayon, ibon, sa itas ka na ng punong gagawa ng pugal. Ikaw naman kabayo, lalayuan ka na ng marami dahil magiging ugali mo na ang pagsipa at pagdamba. Balaka, dahil hindi ka nag-iisip bago mabuksan ng iyong bibig. Iyang over na ang magiging boses mo habang panahon. Ikaw, pagong, dahil masyado mong mahal ang iyong ari-arian, hindi ka na maiiwalay sa iyong bahay, alitap-tap. Dahil nanindak ka gamit ang iyong apoy, dadalhin mo na yan habang buhay. Ikaw, Alimango, dahil tagilid kang mag-isip, mula ngayon, tagilid ka na rin maglalakad. Ikaw, Lamok, inahatulan kitang 1 linggo pagkakakulong dahil sa pagdala mo ng itak sa aking hukuman. Nang pakawalan, nangako siyang hanapin ang Alimango kahit saan ito magtago. Mula noon, lagi na siya madigid sa mga butas kahit sa tenga ng mga tao. Akay! Hala, ayan na si Maria. Naku naman. Bakit niyo kinukuha ang hindi sa inyo? Bilisan mo, Diego. Kailangan natin makalabas ng gubat. Bakit pabigat ng pabigat ang sako? Anong nangyari sa baboy damo? Umalis na kayo bago ko kayo gawing baboy damo. Iyon ang huling pagkakataon na nagpakita si Mariang Sinukuan. Sa pagdaan ng panahon, kinalimutan na si Mariang Sinukuan. Nawala ang tinig ng hustisya sa bundok Arayat. Pinutol ang mga puno. Hindi nilubayan ang paghuli sa mga hayop at namayani ang kasamaan ng tao. Wala na kasi ang bantay ng kagubatan. Ang tuyot na gubat, ang mapait na parusa ni Mariang Sinukuan. Pero naniniwala ako na balang araw, babalik din siya para ibalik ang ganda ng bundok. Babalik siya pag natuto na tayong pangalagaan ng kalikasan. Ako po si Princesa Wanda E. Valencia, ang gumanap na Mariang Sinukuan. Ako po si Teo Marco S. Miranda, gumanap bilang unyang. Ako po si Lanster Di Marchu T. Santos, gumanap bilang mga aso at kuneho. Ako si Abner J. Garcia, gumanap bilang ibon at palaka. Ako po si Akisha Salang, kumanap bilang narrator, butiki at lamok. Ako po si Gerald Gertio Velasco, gumanap bilang mga ngaso, kabayo at palong. Ako po si Divine Castillo Abad, gumaganap bilang alitap-tap sa Mariang Sinukuan. Ang gumaganap na. Ako po si Teo Martin Miranda S. Bakit mo hindi? Alam mo siguro wala akong kasalanan. Wala na. Ay, ano ba? Wag na nga. Kokak. Paano na? Halina ko siya. Wait lang, Lance, wala pa. Ah. Ha?